Alam nyo ba na may mga sundalong halos wala ng tulugan kung magbantay at kahit may bagyo, gera o sakuna, naka-duty pa rin. Parang call center ship na walang break. Ito na yon ang mga bantay ng Tomb of the Unknown Soldier. Walang TikTok, walang kismisan at bawal pa magkamot sa harap ng libingan. Kung sa atin yan, baka ang bantay may dalang payong, kape at adobong pabahon ni Mrs. Bakit nga ba ganito kaseryoso tong libingan na to? Na kahit anong mangyari, hindi iiwanan. Tara, tuklasin natin yan! Tito John's TV. Right behind the judge's room! Right behind the judge's room! Ang mga bantay dito ay galing sa 3rd US Infantry Regiment, aka the Old Guard. Sila yung pinaka-elite ceremonial soldiers ng buong Amerika. Ang libingang to, nasa Arlington National Cemetery sa Virginia, USA. Nagsimula pa sila magbantay noong 1926 at noong 1937 napagpasya ng gobyerno na wala ng break. Simula noon, 24/7, 365 days a year, walang patid ang pagbabantay. Kahit may bagyo, kidlat, lindol o World War II, tuloy pa rin ang marcha. Sa katunayan, noong 9/11, kahit nasabugan na ang Pentagon, na malapit lang sa libingan na ito, hindi sila umalis. Kung sa atin yan, tumirik lang ang araw, baka nasa lilim na at katyat si Mrs. ni pare. So bakit nga ba binabantayan ito na parang ginto? Kasi yan ay para sa mga sundalong hindi na nakilala, yung mga nawalan ng katawan o pangalan sa digmaan. Noon wala pang DNA test, kaya marami sa kanila nilibing na lang bilang unknown. Kaya ginawa tong libingan bilang simbolo ng sakripisyo ng lahat ng hindi na nakilala. Respetado at walang pwedeng lumapit ng basta-basta. Lahat ng bantay armado ng disiplina. Dati Springfield rifle tapos M1 Garand. Ngayon M14 na may bayonet. Pero hindi loaded, sabi nila. May isang bala lang sa chamber just in case may buwisit na makulit. Pero wag ka, may backup pang sergeant na may full loaded pistol ready anytime. Kaya kung may TikToker na papansin sa harap ng libingan, good luck. Syempre marami pa ring pasaway. May mga bumabalandra, humahawak sa libingan, o nagjojo. Doon mo maririnig yung classic line, It is requested that all visitors remain behind the changing rails at all times! at pag hindi pa tumigil ang pasaway, aarestuhin na ng military police. Sa trabahong ito, sumasahod sila ng $45,000 a year o 2.6 million pesos kada taon. Ayos na rin, mahirap pero hindi delikado. Kung ganito ang bantay sa kaban ng bayan sa Pinas, hindi lang bilyon ang matitipid, malamang sa lamang trilyong piso kada taon. Pero ang point dito, hindi lang pera, honor yan sa military. At ito ang malupit, wala silang rank badge para walang mas maging mas mataas kaysa sa unknown soldier. Talagang ibang klaseng respeto ang kanilang binibigay. Ang mga sundalong nagbabantay na ito, parang sinday, stay in. May secret quarter sila, parang hidden bunker, doon sila natutulog kapag 24 oras ang shift. Sa isang buong araw may 3 platoons o ship ang mga gwardya. Bawat isa may relief commander at ilang guards na magpapalitan. So roughly 8 to 10 guards ang on duty sa rotation per day. Plus meron pang support team, inspectors and commanders sa likod ng eksena. At hindi naman pala sila masyadong babad na naka-duty dahil merong every 30 minutes hanggang 2 oras ang palitan ng bantay, depende sa lagay ng panahon. Pwede na silang kumain, mag-CR o umidlip saglit. Gayunpaman dadaan sa butas ng karayom ang gustong pumasok sa ganitong trabaho. Sa 100 volunteers, 20 lang ang tinatanggap sa training at 5 lang ang makakatapos. Mas pahirapan pa kaysa Navy SEALs. At kailangan mong i-memorize ang 35 pages ng manual. Ma-perfect ang uniform at hindi ka pwedeng magkamali kahit isang beses. Kasi pag nagkamali ka, bye-bye soldier. Meron silang sinusunod na ritual, ang Code 21. 21 steps, 21 seconds pose,
na paulit-ulit. Ito ay dahil 21 gun salute ang pinakamataas na parangal sa military. Kaya bawat hakbang, bawat segundo may kahulugan. Pag nakapasa ka, makakakuha ka ng Tomb Guard Badge, isa sa pinakabihirang badge sa US military. 700 lang ang na-issue mula 1950s. At kung sakaling may ginawa kang kalokohan sa publiko at kahit bumarik lang sa bar, kahit off-duty, babawiin ang iyong badge. Ibig sabihin, hindi ka nakarapat dapat magbantay. Ganon ka-strict ang code nila. Kaya kung sakaling mapunta ka sa Arlington, huwag mo nang subukang mag-selfie malapit sa libingan. Hindi yan tourist spot para sa content. Yan ay banal na lugar ng mga hindi na nakabalik pero hindi nakalimutan. Sa totoo lang, ang tunay na bantay, hindi yung nakabaril at ang sama kung makatingin, kundi yung may disiplina at respeto sa mga nag-alay ng buhay. Kung natuwa ka sa kwento, paki-like at i-share mo sa tropa mong istrikto din. At syempre mag-subscribe ka na para updated ka sa mga nakakabilib, nakakatawa at minsan nakakaiyak na stories sa Tito Jones TV. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.